So ngayon, atat na ako dito eh. Pumunta muna tayo dito. No? Pumunta muna tayo dito. Awayan na po ng mga DDS to, mga kababayan. Sino ba to? Isa. So, maraming salamat, Agyam. Wala na to, alisin ko na to. Tapos na yan si General Torre. Dumako na ho tayo muna, mga kababayan. Naku dito, no, awayan na po ng mga DDS, mga kababayan. Banat Bay versus Maharlika. Oh, topic. Pakitaan ng tarugo. Pakitaan ng tarugo ng dating Pangulo. Oh, ha? Di ba? Oh. Dito muna tayo kay Banat. VP Sara Duterte, ayan, no, sinabi niya. Ayan, nagagalit na. Di ba? Kasi po, nako, pansin ko ho dito mga kababayan, yung hindi po normal sa Pilipinas at sa mga Pilipino, gusto niya lang pagmukaing normal para lang po maipagtanggol ang dating Pangulo. Di ba? Para lang ho maipagtanggol ang Pangulo, ang dating Pangulo. Pakinggan nyo ho si Banat Bay, mga bossing, ha? Ibubunyag mo ang lahat. Sisiraan mo yung mga tao na kapaligid. Awayan niya ng girlfriend. O, awayan. Awaya, madami. Gusto nilang pagmukain na okay lang, madaming girlfriend. Di ba? Para naman pong wala ng pagrespeto sa mga kababayan nating kababaihan yun. Sabay-sabay. No? Awayan ng mga girlfriend. Game! Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si VP Sara Duterte. Ayan, no, sinabi niya. Oh, ayan. Nasaan na ta si Maharlika? Nahanap si Maharlika. Nagagalit na din po ata ang vice-presidente kay Maharlika. Oh. Ito si Maharlika. Ano yung sinabi ni Maharlika? Ano yung kinontent? Si VP Sara na nagsabi. Yung edits daw. Yung edits daw. Di ba? Pinapakita daw ni Alpotera yung mga edits daw. Sabi. Di ba ay maganda yan. Itim siguro ang gold tab ni Duterte. Tuloy. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Tinatago pa. O di ba? Biruin mo. Ay, tago na lang natin. Wag natin paalata sa mamamayang Pilipino. May baho din pala. Bakit hindi ko sasabihin baho yun, mga bossing? Normal po ba sa mamamayang Pilipino? Yung pagsabay-sabayin po yung girlfriend? Yung magkakasama? Yung mga girlfriend? Hindi ho. Mga bossing. Miski po ikaw lumabas ng bansang Pilipinas, hindi po normal. Yung madaming jowa. Tago na lang daw. Diba? Kaya nagagalit sila kay Maharlika. Kasi ibinun niya, oy, si Mityan nandito, oh. Tagal mo nawala, ah. Kadiri talaga yung pamilya na yan. Maraming eskandalo. Diyos ko, magulo kayo, mga Duterte. O, tuloy. Lintik itong daldal ni Maharlikan. Na-broadcast tuloy. Na-broadcast tuloy yung pinagtatatago nila o yung tinatago nila. Pinagtatawanan lang sila ng original na asawa. Sabi ni R.R. Walk. Yes, may awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito? Kung bakit hindi siya pinag-uusapan? Kung bakit tabu? Although alam naman ng mga taga Davao yan. Kasi may tatamaan. Alam na pala ng mga taga Davao. So normal na po sa mga taga Davao yung madaming mga girlfriend. Ano po? Para ho sa atin, mga bossing, tayo po, lalo na Katoliko, ano po ang utos? Huwag mangangalun niya. No? Isa-isa lang. Maging tapat ka doon sa isa. At kapag ka natagpuan mo na yung talagang isa na yun, pakasalan mo. Diba? Parang sa kanila, girlfriend lang. No, para sabay-sabay. Para lahat kayo, girlfriend lang. Sino? Si Kitty. Yung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Ano ba sinabi ni Kitty? Wake and bake? Nung nagsalita, sabi ni Ma'am Nancy Yu, hi Mark, live ba? Opo, live tayo. Nung nagsalita na si Kitty, ano daw? Wake and bake. Sabi, Muslim style daw.
na maraming kabit. Muslim ba sila? Hindi ko alam. Naawa ako doon sa bata eh. Oh. Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya. Mm. Ikaw, may mga ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap eh. Yung tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Buong akala natin mga bossing, buong akala natin Hanilet at Duterte lang, Ito palang mga ito alam na pala nila. Kumbaga magkalabuan na, matagal na magkalabo. Kaya pala hindi sumama si Hanilet agad-agad doon sa ano tawag dito? Doon sa The Hague. Wala daw passport. Sabi, 'di ba, Romeo Puentes, in check mga Duterte. Bata, hindi na bata si Kitty. Pwede nang gawan ng bata 'yun eh, 'di ba? Understandable yun. Sa madaling salita, diretso na natin ha. Yung nanay ni BP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth, at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jess, at yung iba pa. Ang dami. Grabe, normal na normal sa kanila, Kawawa mga kababaihan dito. Sabi ni Jeff Jabar, syempre may ipi na si Hanile. Aba, pwede kung single na daw si dating Pangulong Duterte, pwede nga, pwede. Kaya iba yung akap nung si Jeff Jabar ho ang may sabi niyan, Sabi ni Linda Amor, agoy. Sabi ni Ma'am Princess Paris, iba-ibang putahe kasi at may flavor of the month ang gusto ni Digong. Ibang klase. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa Matagal na daw ho. Sabi ni Mark Lopez, tumitindig pa ba ang putin ni Tatay Diggs at pinag-aawayan pa rin ng mga girlfriend? Baka makapal ang bulsa. Ano po? Baka makapal ang bulsa. Kaya pinag-aagawan ng mga girlfriend. Salamat po sa inyong super sticker, Mark Lopez. yung nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pwede ito doon sa style ng ng Muslim. Kasi bago ka makakuha ng pangalawa, kailangan magpaalam ka pa din kung papayagan ka nung una. Pero kung may mga ganyang pagsiselos mga kababayan, ibig sabihin labag sa kalooban nung isa't isa na magkaroon ng ibang girlfriend. Di ba? Pambabasto sa babae yan, ganyan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan, magulo. Pero tumahimik. Kaya ang gulo-gulo nila, gusto itago sa taong bayan yung kaguluhan na nangyayari ho sa kanila. Po silang lahat. Dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte. Itago na lang sa mamamayang Pilipino. Yun yung gusto nila. Lahat sila nanahimik. Kaya nga pansinin niyo, alam ng lahat ng tao ito sa Davao. May alitan. Ano yun? Parang gusto nilang sabihin, immoral yung mga tao sa Davao. Hinahayaan lang na gano'n. Binoto pa! Kahit karton lang. Ano po? Sa ibang mga lugar, sa ibang lungsod mga kababayan, pag naalaman, nako, yang si ganito, yang si mayor, nangangalon niya. Hindi na po iboboto ng ibang tao Sa Davao, ibig sabihin, konsintihan yung gano'n. Apat-apat ang girlfriend, Tapos nagkakaselosan, ibig sabihin, labag sa isa't isa na madami sila. Kung style naman ng Muslim, dapat nagkakaintindihan.
yung dalawa at pinayagan nung unang asawa. Di ho ba? Oh, Even with the family of Ma'am Elizabeth, kasama sila hirap na hirap ipaliwanag, ano? Yung pagiging immoral gagawin na parang normal lang po. O, di ba? sila VP Sara Duterte. At syempre, yung mga girlfriend, ang hirap tanggapin nun. Walang first lady. Oo, akala ko nga akala ko si Hanilet nga eh. Yung pala hindi na din, no? O apat sabay-sabay. Puro girlfriend lang kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is a family matter na hindi dapat kinalkal ni Maharlika. Kinalkal niya, wala tayong magagawa kung hindi, let's fix it. Paano? Ngayong alam na ng taong bayan na immoral yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Normalize daw immorality. Ganyan po yung gusto nilang ipamukha sa mamamayang Pilipino. Tapos ang sinasabi pa, kinaladkad pa, yung buong Davao. Alam daw po ng mga tao sa Davao yung immoral na nangyayari doon sa dating Pangulo at sa mga girlfriend. Di po ba? Oh, And to be able to fix this, kailangan natin matanggal yung nagkalat. tatanggalin, sisibakin si Maharlika. Mga kababayan, may pinaplano tong kay Maharlika, ha. Sisibakin, di ba? Tuloy. Tatanggalin. Uy, And that's you, Maharlika. You better aba, you better watch out. You better not cry. si Basti na nagsabi, stop it. You better Biruin mo, nag-aaway-away na sila. Gulo-gulo na sila, mga bossing. Nung una ang gulo-gulo nila, mga kababayan, yung nakawan daw po ng mga pondo doon sa EDSA. Ngayon, eto na. Buhay-buhay na. Susunod mga kababayan, eto, sila na na magsasalpukan eh. kinalkal mo ang hindi dapat kalkalin. Magkaaway talaga sila. Kinalkal. Kinalkal. Kaya yung sisiw lalabas. Diba? Kinalkal. Kaya yung sisiw lalabas, mga kababayan, kulubot na yung sisiw. Nakikita ko dito tuloy mo. Alam nyo, kaya nga may kwento-kwento, di ba? Although may nagsabi rin sa akin na nagkapatawaran na. Kaya nga dati pa, matagal na po ito. This is a secret. Open secret po ito sa Davao. Kaya nga, Secret, open secret. di ba, pati si Bongo nadadamay. Kasi parang ang dating, kinukonsinti daw ni Bongo yung mga babae ni Pangulong Duterte. Hindi lang si Bongo, pati mga taga Davao. 'Di ba? Alam nila eh. Kinukonsinti nila. Kaya nga, di ba, there was a time, and I know this for a fact. At alam din yan ng mga taga Davao. Talagang kayo mga Davao, dinidiin kayo. Alam nyo daw po yung immoralidad na nangyayari diyan sa mga leader ninyo. Kinukonsinti nyo lang. Di ba? Ay, naku po. Parang awa nyo na. Kasi ang dadaldal nyo eh. Pero, nagkaayusan na daw sila. Ang hirap lumagay sa sitwasyon nito, ano? Ipagtatanggol mo kahit hindi na tama kahit immoralidad na yung ipinapakita gagawin mong normal lang sa mga taong bayan, ano? Even the sliding of Senator Bongo to run as a vice president, it is because ayaw niya na magkaroon ng friction with VP Sara Duterte. Takot din pala si Bongo kay VP Sara, ano? Iniingatan ni Senator Bongo yun. As much as possible. Kasi nga, alam nyo, imbis na tayo yung magkagulo-gulo, mga bossing, dahil po yung mga ginagawa ng mga DDS na mga vlogger sa paninira po kay Pangulong Bongbong Marcos. Imbis na tayo yung magalit kay Pangulong Bongbong Marcos,
tayo po ang mag-away-away, pero tingnan nyo po ang karma, mga kababayan. Sila po mismo ang nag-awawasakan. Sila po mismo ang nag-aaway-away. Di ba? Alam naman natin na alam din ng iba na may problema noon. So, what happened? Nagkapatawaran, nag-move on. Okay. Let's be civil to one another. Yung mga involved, naging civil. Kaya nga, pansinin nyo, hindi nagsasama si BP Sara Duterte at si Ma'am Hanilet. Pero si BP Sara Duterte at si Kitty nagsasama. Kaya Oh, magulo talaga.